Tapos nung nagtitake na ako, sabi ko, oh my gosh, alam ko lahat na to. So sobrang proud ako sa sarili ko. Congratulations! Ay, sobrang hirap. To the point na nagkakasakit na ako, ganong level na kailangan may mga nights na hindi talaga ako natutulog kasi kailangan kong mag-review. I mean, hindi pa ako tapos sa trabaho ko, sa taping ko. Tapos, hindi ako nakakatulog din sa taping kasi yung mga imbis na pinapahinga ko na lang yung mga oras na hindi pa ako nakasalang sa eksena, yung mga oras na tenga pa ako, ang ginagawa ko, nagre-review talaga ako, gumagawa ko ng homework ko. Kasi, naranasan ko din yung face-to-face pa. So, before pandemic, nagteteleserye ako ng parang MWF, tapos nagsuskul ako ng face-to-face ng TTHS. So, ganun yung sistema ko. Kaya sobrang hirap, nagkaroon ako ng vertigo kasi nga kulang sa pahinga, sa tulog, na-stress ako kasi pressure, kailangan ko mag-memorize ng script, kailangan ko din mag-memorize ng mga terms dahil examination or may quiz kami, may mga surprise quiz. So, yeah, sobrang mahirap pero at the same time, masarap sa pakiramdam kasi alam ko na at the end of the day, ako rin naman magbe-benefit nito and para rin naman sa akin to kasi syempre gusto ko rin talaga matuto, ayoko masayang yung binabayad ko sa pag-aaral ko. So, gusto ko talaga siyang matapos. Sa totoo lang, every time na tinatanong ako about sa graduation ko, emotional talaga ako. Katulad ngayon. Hindi, kasi iba talaga yung pakiramdam talaga. As in, kung masisilip lang nila yung everyday ko, kung kapag may mga assignments ako, may mga deadline ako na kailangan i-meet, talagang, oh my gosh, ang hirap niya. So, ang sarap sa pakiramdam na finally ito, matatapos ko na siya, hindi biro yung pinagdaanan ko. Etong last sem ko, before ako mag-internship, kinuwento ko to kay Baba, tsaka sa dean ko, na talagang umiyak talaga ako kasi finals exam ko noon, tapos major subject ko siya. And then, nandito ako sa QC noon kasi meron akong pictorial na kailangan gawin for the show and hindi ako pwedeng mawala doon. So, kailangan ko siya tapusin. Imagine, at yung exam ko hanggang 8 p.m. lang siya. So, 6 to 8. Tapos nakiusap talaga ako na matapos na ako agad sa taping noon. And then, yung biyahe pa from QC to Las Piñas. So, syempre nandun yung takot kasi guilty ako. Habang nagda-drive ako, nagre-review ako ng 5 module. At para sa akin, syempre, yung safety ko rin nandun. Pero gusto ko talaga may masagot ako sa exam. Ayokong humingi ng mga special treatment or ayokong magrason sa sa prof ko. To be fair lang din sa mga classmates ko na nandoon kahit na gabi na para i-take yung exam. So, tapos ko siya 8 p.m. sakto. Sabi pa sa akin ng prof ko, naalala ko na gusto mo mag-extend kahit 10 minutes lang. Sabi ko, no ma'am, kaya ko po to 8 p.m. kasi nantay niyo po ako. Kahit late ako, basta matapos ko siya 8 p.m. Tapos yun, tapos nung nagtitake na ako, sabi ko, oh my gosh, alam ko lahat ng to. So, sobrang proud ako sa sarili ko. So, ayun. Sobrang sarap na finally. Tapos na, hindi ko na siya pagdadaanan. So, yeah. Para sa mga students na nahihirapan, nung kayo sumuko, kung sa tingin nyo napapagod kayo, take a break. It can wait naman sa totoo lang. Kung hindi nyo talaga kaya, kunyari may mga problema kayo sa buhay, pwede naman kayo mag-stop kahit saglit, pero sana wag nyo kalimutan pa rin na tapusin yung pag-aaral nyo kasi yan yung parang magiging sandata mo dito sa realidad natin sa mundo. Yeah, fighting. Kaya niyo yan. At dahil fighting, congratulations! Sa lahat ng hard work! Thank you. Thank you, guys. Super sweet. Thank you. Thank you, I Believe family.